Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Narito na naman tayo sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay nagmumula sa isang nakabibinging katahimikan. Gaano kalaki ang tapang na kailangan mo para basagin ang katahimikan ng iba? Paano kung ang pagpili mong manahimik ay katumbas ng pagtalikod sa isang batang humihingi ng tulong? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay sa Villa Esmeralda. Ang unang tunog na sumalubong kay Dalisay Reyes sa Villa Esmeralda ay hindi ang galak ng isang masayang tahanan, kundi ang mabagal at matigas na pag-scrape ng bakal sa semento. Ipinako niya ang kanyang mga mata sa dambuhalang gate na bakal na ngayon ay nagsasara sa likuran niya. Pakiramdam niya, hindi lang siya pumasok sa isang trabaho. Pumasok siya sa isang kulungan. This way, Dalisay. Ang boses ng headmaid ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang nilalakaran. Bawat tapak ng sapatos nito ay may alingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Napakalaki ng bahay. Ang kisame ay mataas na parang simbahan. At may isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal na nakabitin sa gitna. Maganda, pero walang init, walang buhay. Parang isang museo kung saan bawal huminga ng malakas. Dinala siya sa isang maliit na opisina kung saan naghihintay ang may-ari ng bahay, si Mrs. Amaranta Valderrama. Kilala ni Dalisay ang pangalan. Si Amaranta ay madalas laman ng mga magazine at palabas sa TV, isang parenting guru at education innovator. Sa mga litrato, lagi itong nakangiti. Pero sa personal, ang ngiti nito ay kasing perpekto at kasing tigas ng mga porselanas na nakadisplay sa cabinet. "Welcome to Villa Esmeralda, Dalisay!" Sabi ni Amaranta, hindi inaalis ang tingin sa mga papel sa kanyang lamesa. "I expect only 3 things from my staff: efficiency, discretion, and absolute obedience. Maliwanag?" "Opo, ma'am," mabilis na sagot ni Dalisay. "Good. Now, the rules concerning my daughter," sinagtala. Tumayo si Amaranta at nagsimulang maglakad-lakad. Ang bawat galaw nito ay kalkulado. Una, huwag mo siyang kakausapin maliban kung may iuutos ako o kung siya ang unang magtanong. Pangalawa, lahat ng pagkain niya ay dadaan muna sa akin. Pangatlo, bawal buksan ang mga bintana sa kanyang kwarto o sa kanyang study room. Ang hangin mula sa labas ay maraming dalang dumi. Pang-apat, sundin mo ang schedule niya to the minute. Walang labis, walang kulang. Tumangulang si Dalisay. Pilit na sinasaulo ang bawat salita. Pakiramdam niya ay hindi ito mga patakaran para sa isang kasambahay, kundi mga utos para sa isang bantay sa bilangguan. And lastly, huminto si Amaranta at tinitigan siya ng diretso sa mata. Whatever you see, whatever you hear within the walls of this house stays within these walls. Ang trabaho mo lang dito ay maglingkod. Huwag kang makialam. Huwag kang magtanong. Trabaho lang. Nagkakaintindihan tayo? "Opo, Ma'am Amaranta. Malinaw po," sagot ni Dalisay, naramdaman ang panlalamig ng kanyang batok. Ipinakilala siya sa bata kinahapunan. Nakita niya si Sinagtala o Tala, gaya ng tawag sa kanya, na nakaupo sa isang study room na mas mukha pang laboratorio. Ang bata ay napakaganda, parang isang anghel na may buhok na kasing itim ng gabi. Pero ang mga mata nito ay malalim at malungkot, parang mga matang nakakita na ng sobrang daming bagay na hindi dapat makita ng isang bata. "Tala, this is Dalisay. She will assist you," sabi ni Amaranta. Tumingin sa kanya ang bata. "Hello po," sabi nito sa isang boses na parang bulong. "Kumusta ka, Tala?" Sinubukan ni Dalisay na ngumiti ng buong init. Tumingin muna si Tala sa kanyang ina
na parang humihingi ng permiso. Nang bahagyang tumango si Amaranta, saka lang ito sumagot. Mabuti po. Salamat po. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakatahimik na naranasan ni Dalisay sa buong buhay niya. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Nakaupo si Dalisay sa isang sulok ng dambuhalang dining hall habang pinapanood niya si Amaranta na pinapanood naman ang bawat galaw ni Tala. Ang paraan ng paghawak nito sa tinidor, ang bilis ng pagnguya nito, ang ayos ng likod nito sa upuan. Hindi ito hapunan. Isa itong pagsusulit. Nang matapos ang gabi, bumalik si Dalisay sa kanyang maliit na silid sa gilid ng mansyon. Pagod na pagod siya, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng atmosfera sa loob ng bahay. Humiga siya at ipinikit ang mga mata. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Trabaho lang, Dalisay. Trabaho lang. Pero habang papalapit na siya sa pagkakatulog, isang tunog ang gumising sa kanyang diwa. Isang matinis na klik. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Umupo siya sa kanyang kama, pinakikiramdaman ang pinanggagalingan ng tunog. Nagmula iyon sa pangunahing pasilyo ng mansyon. Mga kandado. Sunod-sunod na kandado na isinasara. Dahan-dahang binuksan ni Dalisay ang pinto ng kanyang silid, sumilip sa madilim at tahimik na pasilyo. Ang tunog ay nagmumula sa dulo sa pasilyo na nagdudugtong sa mga silid ni na Amaranta at Tala. Para siyang pinapako sa kinatatayuan, nakikinig sa bawat pagklik ng kandado na parang mga posas na isinasara sa kanyang mga kamay. Ang Villa Esmeralda ay hindi lang isang bahay. Isa itong kuta. At sa bawat gabing lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na may isang taong ikinukulong sa loob nito. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang panaginip na paulit-ulit. Ang bawat umaga ay may eksaktong schedule. Ang bawat tanghali ay may katahimikan. Ang bawat gabi ay may tunog ng mga kandado. Sinubukan ni Dalisay na lunurin ang sarili sa trabaho, pilit na iwinawaksi ang mga tanong sa kanyang isipan. Hanggang sa isang hapon, nangyari ang isang bagay na bumiyak sa manipis na yelong kanyang tinatapakan. Naghahain si Dalisay ng merienda para kay Tala sa study room nito. Aksidenteng nasagi ng bata ang kristal na baso ng tubig. Kumalat ang malamig na likido sa ibabaw ng mamahaling kahoy na lamesa, unti-unting bumabagsak sa sahig. Naku! Bulong ni Tala. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Agad siyang kumuha ng tissue at sinubukang punasan ang natapon. Sakto namang pumasok si Amaranta. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Huminto lang ito sa may pintuan at ang buong silid ay biglang napuno ng isang nakabibinging lamig. Tumingin ito sa basang lamesa pagkatapos ay sa nanginginig na mga kamay ni Tala. "Leave it!" sabi ni Amaranta sa isang boses na walang bahid ng anumang emosyon. Natigilan si Tala, ang kamay ay nanigas sa ere. "Dalisay, linisin mo yan!" utos ni Amaranta, saka ibinaling ang tingin sa anak. "At ikaw, sinagtala, umupo ka sa silyang iyan. Huwag kang gagalaw. Huwag kang magsasalita. Tumingin ka lang sa pader at pag-isipan mo ang konsepto ng pagiging pabaya. Gagawin mo yan sa loob ng 2 oras. Maliwanag?" Walang salitang lumabas sa bibig ng bata. Marahan lang itong tumango, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Walang nagawa si Dalisay kundi ang sumunod. Habang pinupunasan niya ang sahig, ramdam niya ang panlalamig na gumagapang sa buong silid. Hindi galit ang naroon, kundi isang bagay na mas malala pa. Isang absolutong kontrol na parang kadenang hindi nakikita. 2 oras. 2 oras na nakaupo ang bata sa isang sulok na parang estatwa. Walang galaw. Walang imik. Si Dalisay
ay pilit na nagpatuloy sa kanyang mga gawain, pero ang puso niya ay parang pinipiga. Nakikita niya sa mga mata ni Tala ang isang uri ng pagsuko na napakapamilyar sa kanya. Ang pagsuko ng isang taong natutong huwag ng umangal dahil alam niyang walang sinuman ang makikinig. Nang sa wakas ay umalis si Amaranta para sagutin ang isang tawag, kumuha si Dalisay ng isang pirasong biskit mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tala. Tala, bulong niya. Kainin mo to, dali! Oh! Umiling ang bata, ang mga mata ay puno ng takot. Itinuro nito ang pader, na parang sinasabing hindi pa tapos ang kanyang parusa. Hindi yan makikita ng mami mo. Saglit lang, pilit pa ni Dalisay. Pero muling umiling si Tala, mas mariin pa ngayon. At may isang butil ng luha na tuluyang pumatak mula sa kanyang mata. Mas takot pa ito sa posibleng parusa kaysa sa gutom na nararamdaman. Bumalik si Dalisay sa kanyang ginagawa, dala ang biskit at ang durog na puso. Nang gabing iyon, isang malakas na unos ang dumating. Ang hangin ay humahagupit sa labas at ang ulan ay parang mga batong ibinabato sa bubong ng mansyon. Ang kulog ay dumadagundong, na parang galit na boses ng langit. Hindi mapakali si Dalisay sa kanyang silid. Sa bawat dagundong ng kulog, naaalala niya ang takot sa mga mata ni Tala. Nag-aalala siya. Paano kung natatakot ang bata? Mag-isa lang ito sa kanyang kwartong laging nakakandado. Kumuha siya ng isang basong tubig. Ginamit itong dahilan para lumabas ng silid. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo, patungo sa kusina. Kinailangan niyang daanan ang tapat ng silid ni Tala. Pagdaan niya, huminto siya. May narinig siyang mahinang tunog sa gitna ng ugong ng bagyo, isang paghikbi. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Mas malinaw na ngayon ang tunog. Isang pag-iyak na pilit pinipigilan, at pagkatapos, sa gitna ng isang malakas na dagundong ng kulog, narinig niya ang isang bulong. Isang boses na basag at puno ng pagsusumamo. Tita, please, huwag niyo akong iwan. Napatayo ng tuwid si Dalisay, na parang nakuryente. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera, mas malakas pa sa kulog sa labas. Kanino nagsasalita ang bata? Sa kanya ba? O sa isang alaalang tanging ito lang ang nakakaalam? Hindi na mahalaga. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Nakatayo lang siya roon sa gitna ng kadiliman habang ang bagyo ay nagwawala sa labas at isang bagong unos ang nagsisimulang mabuo sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, trabaho lang, Dalisay, trabaho lang, ay unti-unting nalulusaw, tinatangay ng ulan at ng mga luhang hindi niya nakikita. Hindi na muling naging pareho ang lahat para kay Dalisay pagkatapos ng gabing iyon. Ang bulong ni Tala ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Naririnig niya ito sa kalansing ng mga plato habang siya'y naghuhugas, sa laginit ng sahig habang siya'y naglilinis, at higit sa lahat, sa nakabibinging katahimikan ng mansyon tuwing gabi. Tita, please, huwag niyo akong iwan. Ang pagsusumamo na iyon ay naging isang tinik sa kanyang puso. Sinubukan niyang kausapin muli ang bata. Sa mga bihirang pagkakataon na wala si Amaranta sa paligid, tinatanong niya si Tala ng mga simpleng bagay. Tala, ano ang paborito mong kulay? Titingin muna ang bata sa kaliwat kanan, na para bang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa mga pader. Hindi ko po alam, tita. Mahilig ka bang mag-drawing? Isang mabilis na iling ang sagot nito.
Bawat sagot ay maikli, walang kasiguraduhan, at laging may kasamang takot. Nauunawaan ni Dalisay na ang mga sagot na iyon ay hindi nanggagaling sa bata, kundi sa isang taong pinrograma para maging perpekto at walang sariling pag-iisip. Ang dating awa na nararamdaman niya ay dahan-dahang nagiging determinasyon. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga nakakandadong pinto. Ang pagkakataon ay dumating isang Miyerkules ng umaga. "Dalisay," sabi ni Amaranta habang nag-aayos ng kanyang scarf na gawa sa seda. "May dadaluhan akong isang buong araw na seminar tungkol sa progressive education sa Makati. I will be back late tonight. Siguraduhin mong masusunod ang schedule ni Tala. Walang pagbabago." "Masusunod po, ma'am!" sagot ni Dalisay. Pero sa loob-loob niya, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ito na ang pagkakataon niya. Pinanood niya ang pag-alis ng itim na sasakyan ni Amaranta hanggang sa mawala ito sa dulo ng kalsada. Ang buong bahay ay biglang gumaan, na parang isang mabigat na ulap ang umalis sa ibabaw nito. Pagkatapos ng tanghalian ni Tala, habang ang bata ay nasa kanyang silid para sa mandatoryong quiet time, alam ni Dalisay na kailangan na niyang kumilos. Nanginginig ang mga kamay, tinungo niya ang pasilyo na patungo sa isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya, ang personal na opisina ni Amaranta. Huminto siya sa tapat ng pinto, nagpapakiramdam. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang kanyang naririnig. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang seradura. Bumukas ito. Ang opisina ni Amaranta ay eksaktong tulad ng inaasahan niya. Malinis, organisado, at walang anumang personal na gamit. Walang mga litrato ng pamilya. Tanging mga libro, papel, at isang malaking computer sa gitna ng lamesa. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy luma na papel. Ang kanyang atensyon ay agad na napunta sa isang mataas na kabinet na gawa sa dark wood, nakakandado. Sinubukan niyang buksan ang mga drawer sa lamesa ni Amaranta, naghahanap ng susi. Sa ilalim ng isang patong ng mga dokumento, wala siyang nakita. Napatingin siya sa bookshelf. Daan-daang libro na may mga pamagat tungkol sa psychology, child development, at business management. May isang libro na bahagyang nakausli sa iba. Ang pamagat nito, Crafting Perfection. May kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito. Pagbukas niya, isang maliit na susi na ginto ang nahulog mula sa mga pahina nito. Mabilis niyang pinulot ang susi at isinuksok sa kandado ng kabinet. Eksakto. Sa isang mahinang pag-click, bumukas ang pinto ng kabinet. Hindi pera o alahas ang laman nito. Ang laman nito ay hilera ng mga itim na notebook, 12-12 na. Bawat isa ay may maayos na label sa gilid, mga petsa. May notebook para sa bawat buwan ng bawat taon, mula pa noong sanggol si Tala. Kumuha siya ng isa, ang pinakabago, at binuklat ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Amaranta. Ito ay isang detalyadong talaan. Alas 7 ng umaga, Subject 00 is a woke up 5 minuto behind schedule. Consequence, reduced recreational reading time by 10 minutes. 12:30 p.m. Displayed an unapproved smile during mealtime. Verbal reminder about emotional control issued. Alas 3:15 ng hapon. Infraction, humming a non-educational tune. Punishment initiated, 24 na oras ng absolute silence. Binuklat pa niya ang mga pahina. Bawat maliit na kilos ni Tala ay nakasulat. Ang bilang ng pagkurap ng kanyang mga mata, ang tono ng kanyang boses, ang mga salitang kanyang ginamit. Ang bawat pagkakamali ay may katumbas na parusa. Kadalasang pagkakait ng isang bagay o mahabang oras ng pag-iisa at katahimikan. Ito ay hindi talaarawan ng isang ina.
Ito ay mga logbook ng isang siyentipiko na nag-oobserba sa isang specimen. Naramdaman ni Dalisay na nasusuka siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang isa pang notebook. Nabasa niya ang isang entry mula sa nakaraang linggo, ang araw na natapon ang tubig. Ang nakasulat ay mas malala pa sa kanyang nakita. Subject displayed fear and remorse, a positive response to silent discipline. However, external variable attempted to offer contraband, potentially contaminating the experiment's integrity. Variable requires closer observation. Diyos ko! Bulong ni Dalisay sa sarili, napahawak sa kanyang bibig. Habang abala siya sa pagbabasa ng isa pang nakakakilabot na detalye, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang malutong na tunog ng mga gulong ng sasakyan sa graba ng driveway. Narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Amaranta sa labas. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Ang tunog ng sasakyan ni Amaranta ay parang isang sentensya ng kamatayan. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-iisip niya ay nawala at napalitan ng purong sindak. Mabilis, pero maingat niyang isinara ang notebook, ibinalik ito sa eksaktong pwesto nito sa hilera, at isinara ang pinto ng cabinet. Pinihit niya ang susi, narinig ang mahinang click, at ibinalik ang susi sa loob ng librong Crafting Perfection. Isiniksik niya ang libro pabalik sa bookshelf. Sinisiguradong mukha itong hindi ginalaw. Kailangan niyang makalabas. Ngayon na. Pagpihit niya para umalis, narinig na niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Huli na ang lahat. Narinig niya ang mga yabag ni Amaranta sa hagdanan, papalapit sa kinaroroonan niya. Wala na siyang matatakbuhan. Nagpanggap siyang nag-aayos ng isang vase sa maliit na mesa sa labas lang ng opisina. Kinakabahan, pilit niyang pinapakalma ang kanyang paghinga. Dalisay? Ang boses ni Amaranta ay matalim at malamig, tumusok sa katahimikan ng pasilyo. Dahan-dahang lumingon si Dalisay, isang pekeng ngiti ang idinikit sa kanyang mga labi. Ma'am Amaranta, ang aga niyo po yatang nakauwi? Tinitigan siya ni Amaranta mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay parang X-ray, sinusubukang basahin ang bawat sekreto sa kanyang kaluluwa. Na-cancel ang huling session. May kailangan ka ba sa opisina ko? Umiling si Dalisay, iwinawasiwas ang hawak na pamunas. Ay, hindi po ma'am. Nagpupunas lang po ako dito sa labas. Medyo maalikabok po kasi. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pakiramdam ni Dalisay ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Alam ba nito? Nahalata ba nito? Ngumiti ng bahagya si Amaranta, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good! I-maintain mo ang kalinisan. Ayoko ng alikabok. Pagkasabi niyon ay pumasok na ito sa opisina at isinara ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Dalisay, pero alam niyang hindi pa siya ligtas. Ang tingin na iyon ni Amaranta ay isang babala. Simula ng araw na iyon, mas naging mahigpit ang pagbabantay sa kanya. Nararamdaman niya ang mga mata ni Amaranta sa kanyang likod. Minsan, bigla na lang itong susulpot sa kusina habang siya'y nagluluto o tatayo sa dulo ng pasilyo habang siya'y naglilinis. Hindi ito nagsasalita, nagmamasid lang. Ang takot na naramdaman ni Dalisay ay napalitan ng isang mas matinding pangangailangan na alamin ang buong katotohanan. Hindi na ito tungkol sa pag-uusisa lang, tungkol na ito sa kaligtasan ni Tala. Napansin niya ang isang bagay, ang laptop ni Amaranta, isang silver na laptop na laging daladala nito kahit saan man ito magpunta sa loob ng bahay. Doon ito laging nagtatype tuwing gabi at mahigpit na ipinagbabawal na may sino mang lumapit dito. Isang gabi, habang naghahain ng kape, sinilip niya mula sa siwang ng pinto ang ginagawa ni Amaranta sa opisina nito.
Nakita niya itong nag-type ng password. Paulit-ulit niyang inisip ang galaw ng mga daliri nito. 8 hanggang 9 na letra. May kasamang numero. Nakita niya ang unang letra, A. Sa sumunod na 2 araw, nagmasid pa siya. At sa wakas, nakuha niya Amaranta Perfect 1. Isang password na sumisigaw ng pagmamahal sa sarili. Ang pagkakataon ay dumating nang hindi niya inaasahan. Isang hapon, may importanteng video call si Amaranta kasama ang mga dayuhang investor. Para mas malinaw ang signal, dinala nito ang laptop sa hardin. Si Dalisay ay naglilinis sa dining room, isang lugar na may malaking bintanang salamin na tanaw ang hardin. Nakikita niya si Amaranta, nakatalikod, seryosong kausap ang screen. Iniwan nito ang kanyang bag sa ibabaw ng lamesa sa loob. Napansin ni Dalisay na may isa pang laptop si Amaranta na nakabukas sa loob ng opisina. Ang lumang laptop. Mabilis na pumasok sa isip niya ang isang ideya. Kung ang meeting ay nasa bagong laptop, marahil ang mga totoong sekreto ay nasa lumang laptop na laging nasa opisina. Ito na. Ngayon na o hindi na kailanman. Nanginginig ang mga daliri, pumasok siya sa opisina. Ang lumang silver na laptop ay nakabukas sa screensaver. Ginamit niya ang password. Welcome, Amaranta. Bumukas ang desktop. Malinis. Walang masyadong files. Pero may isang folder na nakakuha ng kanyang pansin. Ang pangalan, Project Polaris. Doble-click. Bumukas ang isang napakakomplikadong interface. Puno ito ng mga graph, chart, at mga numero na hindi niya maintindihan. Pero sa kaliwang bahagi ng screen, may mga folder na may label. Behavioral Algorithm, Personality Optimization, Dataset Archives. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang folder na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Test Subject 001, Sinagtala. Nanginginig, binuksan niya ang folder. Nakita niya ang daan-daang files. Mga video clip ni Tala na kuha ng mga hidden camera, mga audio recording ng bawat salitang sinasabi nito at mga dokumento na naglalaman ng lahat ng isinulat ni Amaranta sa mga itim na notebook. Ang lahat ng iyon ay nakalink sa isang program. Isang program na nag-aanalisa sa bawat kilos ng bata. Nabasa niya ang isang text box sa gilid na may pamagat na Project Goal. To develop a predictive AI, capable of identifying and correcting personality flaws in early childhood, thereby creating a replicable model for success. Subject 001 is the foundational data source. Once perfected, the Polaris method will be marketed globally as the ultimate tool in high-value parenting. Hindi siya makahinga. Si Tala ay hindi anak. Isa siyang eksperimento, isang koleksyon ng data. Ang lahat ng parusa, ang bawat luhang pumatak ay hindi para sa disiplina. Para iyon sa siyensya. Isang baluktot at malupit na siyensya. Habang nakatitig siya sa horror na nasa screen, isang maliit na notification ang biglang lumabas sa gilid ng desktop. Isang bagong email. Ang subject line, Final Schedule for the Polaris Institute Launch. Para kay Amaranta Valderrama, ang mundo ay isang malaking database. Ang mga tao ay mga variable. Ang emosyon ay data noise. At ang tagumpay ay isang predictable outcome kung tama ang algorithm. Nakatitig siya sa graph sa screen ng kanyang laptop. Isang pulang linya na unti-unting bumababa. Ang performance metrics ni Sinagtala. Sa nakalipas na mga linggo, tumaas ang non-compliance incidents nito ng 15%. Mga insidente ng paghumming, pagtingin sa bintana ng mas matagal sa itinakdang 10 segundo at ang pinakamalala sa lahat, ang pagtapon ng tubig. Bumuntong hininga si Amaranta. Isang buntong hininga hindi ng pag-aalala ng isang ina, kundi ng pagkadismaya ng isang mananaliksik na nakakita ng kontaminasyon sa kanyang perpektong eksperimento. Data contamination due to external factors, bulong niya sa sarili. Ang pagbaba ng performance ni Tala ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay mula sa malayo niyang nakaraan.
Isang alaala na pilit niyang ibinabaon pero laging bumabalik na parang multo. 11 taong gulang siya noon. Buong linggo niyang iginuhit ang isang larawan ng hardin ng kanilang lumang bahay. Bawat bulaklak, bawat dahon, ay metikuloso niyang kinulayan. Ipinagmamalaki niya ito. Ito ang pinakamagandang nagawa niya. Inabot niya ito sa kanyang ina, si Gunita Valderrama, isang babaeng may mga matang kasing tigas ng diamante. Tinitigan lang ni Gunita ang drawing, hindi kumukurap. Maganda, sabi nito. Pero hindi perpekto. Ang linyang ito ay bahagyang baluktot, at ang lilim sa ilalim ng rosas na iyan ay masyadong madilim. At sa harap ng batang si Amaranta, dahan-dahan nitong pinunit ang papel sa gitna. Pagkatapos ay sa 4 na piraso. Pagkatapos ay sa 8. Sa pamilyang ito, Amaranta, sabi ni Gunita habang hinahayaan nitong mahulog ang mga piraso ng papel sa sahig, ang pagiging perpekto ay hindi isang suhestyon. Ito ay isang requirement. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamaling ito. Ipinilig ni Amaranta ang kanyang ulo, iwinawaksi ang alaala. Ang ginawa ng kanyang ina ay malupit at walang saysay. Iyon ay pang-aabuso na dulot ng emosyon. Ang ginagawa niya ngayon kay Tala ay iba. Ito ay siyensya. Pinipino niya ang proseso. Tinatanggal niya ang lahat ng pagkakamali, lahat ng emosyonal na kalat. Tinitiyak niyang hindi mararanasan ni Tala ang sakit ng pagiging hindi sapat dahil gagawin niya itong perpekto mula sa simula. Hindi na nito kakailanganing hulaan kung ano ang tama at mali dahil ang lahat ay nakalatag na para sa kanya. Hindi ito kalupitan. Sa kanyang baluktot na isipan, ito ay ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal, ang pag-alis sa pasanin ng pagpili. Tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa mga investor niya sa Singapore. Agad niyang pinalitan ang kanyang muka. Mula sa isang malamig na mananaliksik, siya ay naging isang mainit, kumpiyansa at karismatikong visionar, G. "Good afternoon, gentlemen," ngiti niya sa screen. "Yes, the project is proceeding ahead of schedule. The initial data from Subject 001 has proven to be incredibly robust. We are on track to build an AI that can not only predict but actively shape the personalities of our future leaders." Habang nagsasalita siya ng mga salitang tulad ng legacy, optimization, at high-value parenting, ang isip niya ay nasa pulang linya pa rin sa kabilang monitor. Pagkatapos ng tawag, muli siyang humarap sa data ni Tala. May mali. May isang bagong variable na pumasok sa sistema at nakakasira sa balanse. At nagsimula itong mangyari noong dumating ang bagong katulong. Binuksan ni Amaranta ang isa pang program sa kanyang computer, ang live feed mula sa mga hidden security camera ng mansyon. Nag-click siya sa iba't ibang view. Ang kusina, ang sala, ang pasilyo. At pagkatapos, sa kamera na nakatutok sa hardin kung saan nagdidilig ng halaman si Dalisay. Pinanood niya ito. Isang simpleng babae. Mahirap. Walang pinag-aralan. Hindi dapat maging banta. Pero nakita ni Amaranta ang paraan ng pagsulyap ni Dalisay sa bintana ng silid ni Tala. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na kinasusuklaman niya. Awa. Ang awa ay isang depektibong emosyon. Ito ay isang virus na sumisira sa lohika. Pinanood niya si Dalisay na nagpatuloy sa kanyang trabaho, walang kamalay-malay na siya ang sentro ng isang malamig na pagsusuri. Sa isip ni Amaranta, si Dalisay ay hindi isang tao. Isa siyang uncontrolled variable. Isang anomalya sa isang perpektong eksperimento. Isang alikabok sa isang malinis na laboratorio.
tumingin siya pabalik sa bagsak na data ni Tala. Pagkatapos ay sa live feed ni Dalisay. Kailangan nang alisin ang mga hindi kailangang variable. Bulong ni Amaranta sa katahimikan ng kanyang opisina, habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mouse na para bang nagpaplano ng susunod niyang galaw sa isang laro ng chess. Kinabukasan, naramdaman ni Dalisay ang pagbabago sa hangin. Ang pagbabantay ni Amaranta ay hindi napatago. Naging harapan na ito. Habang naglilinis siya ng sala, nanatiling nakaupo si Amaranta sa isang silya, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Bawat galaw ni Dalisay, mula sa pag-angat ng basahan hanggang sa pag-urong ng upuan, ay sinusundan ng mga matang mapanuri. Pakiramdam ni Dalisay ay isa siyang insektong nakakulong sa isang garapon, pinagmamasdan ng isang batang walang awa. Natapos ang buong umaga na wala pa ring imik si Amaranta. Ang katahimikan nito ay mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang sigaw. Pagdating ng hapon, tinawag siya nito. Dalisay, pumarito ka sa aking opisina. Ang puso ni Dalisay ay nagsimulang kumabog ng malakas. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakaupo si Amaranta sa likod ng kanyang malaking lamesa. Ang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw nito na parang isang reyna sa kanyang trono. Maupo ka, sabi nito, itinuturo ang silya sa harapan niya. Nanginginig na umupo si Dalisay. Ito ang unang pagkakataon na inutusan siyang umupo sa lugar na iyon. Kamusta na ang pamilya mo sa probinsya, Dalisay? Tanong ni Amaranta sa isang boses na tila pala kaibigan. Pero may lamig na bumabalot dito. Nagulat si Dalisay sa tanong. Mamabuti naman po, ma'am. Hindi naman po kami madalas magkausap. Ah, ganoon ba? Sabi ni Amaranta, dahan-dahang tumatango. May kapatid ka, hindi ba? Isang lalaki. Nagtatrabaho sa isang construction site sa Maynila. Mas lalong nanlamig si Dalisay. Paano nito nalaman ang mga detalyang iyon? Opo, ma'am. Ngumiti si Amaranta. Ang hirap ng buhay ngayon, hindi ba? Lalo na sa mga manggagawa. Isang maling galaw lang sa construction, isang aksidente at pwedeng magbago ang lahat. Napatitig si Dalisay kay Amaranta. Hindi na ito isang simpleng tanong, isa na itong pagbabanta. Alam mo, Dalisay? Pagpapatuloy ni Amaranta, dahan-dahang kinuha ang isang letter opener at pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri. Nagkaroon ako ng isang kasambahay dati. Masipag siya, katulad mo. Pero may isang problema. Masyado siyang mausisa. Isang araw, nawala ang isang mamahaling alahas ko. Hindi ko siya pinagbintangan, syempre. Pero kinailangan niyang umalis. Pagkatapos noon, hindi ko na narinig kung ano ang nangyari sa kanya. Para lang siyang bulang naglaho. Itinutok ni Amaranta ang dulo ng letter opener sa direksyon ni Dalisay. Ang mga mata nito ay matalim at walang kurap. Sa mundong ito, Dalisay, ang mahihirap ay madaling mawala na parang bula. Isang tawag ko lang, isang salita ko lang, at ang isang buhay ay pwedeng masira. Ang kapatid mo, ang pamilya mo, lahat sila ay vulnerable. Masyadong vulnerable. Hindi na makahinga si Dalisay. Ang hangin sa silid ay parang naubos. Ang bawat salita ni Amaranta ay isang sampal na hindi niya nakikita, pero ramdam na ramdam niya ang sakit. Ang gusto ko lang ay isang tahimik at maayos na pamamahay. Pagpapatuloy ni Amaranta, ibinaba na ang letter opener. Gawin mo ang trabaho mo. Sumunod ka sa mga utos ko. At higit sa lahat, huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Dahil kapag ginawa mo, sisiguraduhin kong magkakaroon ng mga konsekwensya na hindi mo magugustuhan. Tumayo na ito. Tapos na tayo. Makakaalis ka na. Parang isang robot na tumayo si Dalisay, ang mga binti ay parang halayang nanginginig. Hindi siya lumingon.
Naglakad siya palabas ng opisina, bawat hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa kanyang silid, doon lang bumuhos ang lahat. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Takot. Purong takot ang nararamdaman niya. Takot para sa sarili niya at mas matinding takot para sa kanyang pamilya. Alam ni Amaranta, may hinala ito. At ngayon, hawak nito sa leeg ang kanyang buong buhay. Nang gabing iyon, habang naghahanda siyang umuwi, natuklasan niya ang huling mensahe. Pagdating niya sa parking area sa likod ng mansyon, nakita niya ang kanyang motorsiklo. Parehong gulong nito sa harap at likod ay flat. At nang lumapit siya, nakita niya ang malalalim na hiwa sa bawat isa. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. Walang sinabi, walang iniwang sulat. Pero ang mensahe ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Alam ko, nakabantay ako at wala kang matatakbuhan. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng pagkukunwari. Pinilit ni Dalisay na ngumiti. Pinilit niyang gumalaw na parang normal. Pinilit niyang maglinis, magluto, at maghain na parabang wala siyang alam. Na parabang hindi nakatutok sa kanyang batok ang isang hindi nakikitang patalim. Ngunit sa loob niya, ang takot ay parang lason na unti-unting kumakalat. Pinaparalisa ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ipinako niya sa kanyang isipan ang babala ni Amaranta, ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid. Isang maling galaw lang at idadamay niya sila. Kaya pinili niyang manahimik. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa isang selda ng takot at itinapon ang susi. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-iwas niya kay Tala. Hindi na niya ito tinitingnan sa mata. Hindi na niya ito sinusubukang kausapin. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, yumuyuko na lang siya at nagmamadaling lumayo. Sa bawat pag-iwas niya, nararamdaman niya ang pagkabigo sa mga mata ng bata. At sa bawat pagkabigo na iyon, isang piraso ng kanyang puso ang nadudurog. Pero ano ang magagawa niya? Ang pagtulong kay Tala ay nangangahulugan ng kapahamakan para sa mga taong mahal niya. Dahil sa pagbabagong ito, lalong lumala ang kalagayan ni Tala. Ang dating liwanag sa mga mata nito ay tuluyan ng namatay. Para na itong isang manikang basahan, sumusunod na lang sa kung ano ang iutos sa kanya. Pero wala nang anumang buhay sa loob. Isang umaga, nang dalhin ni Dalisay ang almusal ni Tala sa silid nito, natigilan siya sa kanyang nakita. Hindi ginagalaw ng bata ang pagkain. Nakaupo lang ito sa kama, nakatitig sa kawalan. Tala anak, kailangan mong kumain, sabi ni Dalisay, hindi na napigilan ang sarili. Hindi lumingon ang bata, hindi ito sumagot, na parabang hindi nito narinig. Tala? Walang reaksyon. Sinubukan ni Dalisay na hawakan ang balikat nito, pero ang bata ay parang isang estatwang yelo, malamig at hindi matinag. Nagsimula na ang pinakamatinding parusa ni Amaranta, ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Amaranta ang nag-utos. Si Tala na mismo ang nagkulong sa kanyang sarili sa loob nito. Tumigil na itong magsalita. Tumigil na itong kumain. Tumigil na itong tumugon. Ang bituin ay tuluyan ng sumuko. Ipinatawag ni Amaranta ang pribadong doktor ng pamilya. Isang matandang lalaki na may mga matang pagod at sunod-sunuran. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri, simple lang ang sinabi nito. Stress and exhaustion, madam. Normal developmental phase. Bigyan mo siya ng gamot, pampakalma, at pampatulog, utos ni Amaranta, na parang nag-uutos lang sa isang mekaniko na ayusin ang isang sirang makina. Walang pag-aalala sa boses nito. Tanging pagkadismaya. Isang sirang specimen. Nang gabing iyon, habang nagliligpit si Dalisay sa labas ng opisina ni Amaranta, narinig niya itong may kausap sa telepono. Yes,
The launch will proceed as planned, sabi ni Amaranta sa kanyang kausap. The data from Subject 001 is sufficient for the initial phase. It has served its purpose. After the launch, we will begin scouting for new, more resilient subjects for Phase 2. It has served its purpose. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa tainga ni Dalisay. Si Tala ay isang bagay na ginamit at ngayon ay itatapon na lang dahil hindi na ito gumagana. Pagkatapos ng lahat ng ito, hahanap si Amaranta ng mga bagong tala, ng mga bagong bata na sisirain para sa kanyang karumaldumal na ambisyon. Ang katotohanang iyon ang bumasag sa lahat ng natitirang takot sa puso ni Dalisay. Mas malaki pa sa takot para sa kanyang pamilya. Mas malaki pa sa takot para sa kanyang sarili. Ang tumindig sa kanyang kalooban ay isang Dalisay na galit at isang nag-uumapaw na awa. Hindi niya ito hahayaan. Pumasok siya sa silid ni Tala. Ang bata ay mahimbing na natutulog, epekto ng gamot na ibinigay sa kanya. Ang mukha nito ay payapa, pero kahit sa pagtulog, may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga labi. At doon, sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, nakita ni Dalisay ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Gunting. At sa sahig, nagkalat ang mga itim na hibla ng buhok. Sa kanyang pagwawalang kibo, sa kanyang kawalan ng pag-asa, sinaktan ni Tala ang sarili sa tanging paraan na kaya niya. Ginupit niya ang kanyang magandang buhok ng walang direksyon, na parang isang sundalong sumusuko sa giyera. Napaluhod si Dalisay sa sahig. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, hindi na niya ito mapigilan. Niyakap niya ang sarili, umiiyak hindi lang para kay Tala, kundi para sa sarili niya. Para sa kanyang kaduwagan, para sa kanyang pananahimik. Tapos na ang pananahimik. Nanginginig na tumayo si Dalisay. Puno ng determinasyon, lumabas siya ng silid. Nagtungo siya sa kanyang kwarto, kinuha ang kanyang luma at basag-basag na cellphone. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kanyang pitaka. Sa isang maliit na bulsa sa loob nito, may isang piraso ng papel na matagal na niyang naitago. Isang business card na napulot niya sa isang coffee shop, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ito para lang sa libreng kape na nakasulat sa likod, pero hindi niya ito itinapon. Tinitigan niya ang pangalang nakaimprinta dito, Kian Luwalhati, investigative journalist. Ito na ang kanyang huling baraha, ang tanging pag-asa niya. Huminga siya ng malalim at idinial ang mga numero. Sino to? Ang boses sa kabilang linya ay mababa at medyo antok, nagpapahiwatig na nag-ambala ang tulog nito. Humigpit ang hawak ni Dalisay sa kanyang cellphone. Ang lalamunan niya ay parang piniga. Si Dalisay Reyes po ito. Nakuha ko po ang numero niyo sa isang card. Mr. Kian Luwalhati, isa po kayong journalist, hindi po ba? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Miss, 12:00 na ng gabi. Kung ano man yan, pwede bang... Tungkol po ito kay Amaranta Valderrama, putol ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig pero puno ng desperasyon. Tungkol po ito sa anak niya, kinukulong niya, ginagawa niyang eksperimento, kailangan niya ng tulong, parang awa niyo na po. Isang saglit na katahimikan. Narinig ni Dalisay ang pagkaluskos, na para bang ang tao sa kabilang linya ay biglang napaupo. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Ang boses ni Kian ay biglang naging alerto at seryoso. Nagtatrabaho po ako sa bahay niya. Nakita ko po lahat. Ang mga notebook, ang computer. Amo ang proyektong Polaris. May ebidensya po ako. Iyon lang ang kinailangan ni Kian. Sige, makinig ka sa akin, Dalisay. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Manatili ka lang dyan. Bukas, magkita tayo.
Ite-text ko sa'yo ang lugar at oras. At Dalisay, mag-iingat ka. Pagkababa ng tawag, naramdaman ni Dalisay ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay ang mas matinding takot. Sinimulan na niya ang isang bagay na hindi na niya pwedeng bawiin. Kinabukasan, nagdahilan siyang mamamalengke. Nagkita sila ni Kian sa isang maliit at maingay na karinderya sa Pasay. Si Kian ay isang lalaking mukhang mas bata kaysa sa kanyang boses. May matatalim na mga matang tila kayang basahin ang nasa isip mo. Ikinuwento ni Dalisay ang lahat. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Kian. Paminsan-minsan ay tumatango, ang mukha ay seryoso. Kailangan ko ng patunay, Dalisay. Isang bagay na matibay, sabi ni Kian pagkatapos. May paraan po, sagot ni Dalisay. Ang laptop, ang lumang laptop sa opisina niya, nandoon po lahat. Bumuo sila ng isang mapanganib na plano. Isang plano na kailangang isagawa nang walang anumang pagkakamali. Ang target date, ang araw ng grand launch ng The Polaris Institute. Iyon ang araw na pinakaabala si Amaranta. Ang araw na ang atensyon nito ay nasa labas ng bahay. Sa sumunod na 2 araw, si Dalisay ay parang isang espiya sa sarili niyang buhay. Gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, pumupuslit siya sa opisina ni Amaranta. Gamit ang isang maliit na USB na bigay ni Kian, unti-unti niyang kinopya ang pinakaimportanteng mga file. Ang mga video, ang mga audio, at ang mga dokumento na naglalaman ng mga detalye ng proyektong Polaris. Bawat pag-click ng mouse ay parang isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Bawat anino ay tila si Amaranta na nagmamasid. Dumating ang araw ng pagtakas. Ang araw ay perpekto, maaraw at maliwanag. Si Amaranta ay nasa harap ng salamin, suot ang isang mamahaling puting bestida. Mukha siyang isang anghel, isang reyna na handa ng koronahan. Hinalikan niya sa noo ang tulog na si Tala. Isang halik na malamig at walang pagmamahal. Be perfect today, my little star, bulong nito bago umalis. Pagkaalis ng sasakyan ni Amaranta, kumilos na si Dalisay. Pumasok siya sa silid ni Tala. Dahan-dahan niyang ginising ang bata. Tala, bulong niya. Tala, gising! Idinilat ng bata ang mga matang wala pa ring buhay. Aalis na tayo, Tala, sabi ni Dalisay, hinahaplos ang magulong buhok nito. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan pwede kang maging bata. Isang lugar kung saan maraming bituin at walang magagalit kung aabutin mo sila. Walang emosyong nakita si Dalisay sa mukha ng bata, pero may nakita siyang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap. Isang maliit na kislap ng pagtitiwala. Mabilis niyang binihisan si Tala. Isinuot dito ang isang simpleng bestida at isang maliit na jacket. Isinukbit niya ang isang bag na naglalaman ng USB at ilang damit. Daan tayo sa likod, ha? Maglalaro tayo ng taguan, sabi ni Dalisay, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Dahan-dahan silang naglakad sa pasilyo, bumaba sa hagdanan at tinungo ang pinto sa kusina na patungo sa likod bahay. Ang bawat hakbang nila ay maingat. Ang bawat tunog sa loob ng bahay ay tila isang hudyat ng panganib. Nasa tapat na sila ng pinto sa likod. Isang pinto na lang ang pagitan nila at ng kalayaan. Hinawakan ni Dalisay ang seradura. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinihit niya ito. Bumukas. Nakahinga siya ng maluwag. Hahakbang na sana sila palabas ng Way! Pa!
Isang nakabibinging tunog ng alarma ang biglang pumuno sa buong mansyon. Isang pulang ilaw ang umikot-ikot sa kisame ng kusina. Isang tinig mula sa speaker na walang emosyon ang nagsalita. Security breach detected at kitchen exit. Lockdown sequence initiated. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Tala sa kanyang kamay. Bumagsak ang mga bakal na harang sa lahat ng bintana at pinto sa unang palapag. Isinara sila. Nakulong. Alam na ni Amaranta. Mula pa sa simula, alam na nito. Isa itong bitag. Panik! Purong panik ang unang gumapang sa sistema ni Dalisay. Ang tunog ng alarma ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mga bakal na harang na bumagsak sa mga bintana ay ang huling mga pako sa kanilang kabaong. Tita, natatakot po ako. Narinig niyang bulong ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Ang takot sa boses ng bata ang biglang gumising kay Dalisay. Tumingin siya sa mga mata ni Tala at sa isang iglap, ang sarili niyang takot ay nawala. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Hindi sila pwedeng sumuko dito. Huwag kang bibitaw sa akin, Tala, sabi niya, hinigpitan ang hawak sa kamay ng bata. Magtiwala ka sa akin. Biglang tumunog ang cellphone ni Dalisay. Si Kian. Dalisay, anong nangyayari? Naririnig ko ang alarma mula dito sa labas. Bitag ito, Kian. Alam niya, naka-lockdown kami sa loob. Narinig ni Dalisay ang pagmumura sa kabilang linya. Okay, calm down. May isa pang paraan. Ang gate sa hardin sa likod. Ang maliit na service gate. Hindi iyon kasama sa main security system. Puntahan nyo yon. Bilisan nyo. Ako na ang bahala sa security guard. Pinatay ni Dalisay ang tawag. Hinila niya si Tala. Dito tayo! Tumakbo sila, pabalik sa loob, patungo sa malaking sliding door na salamin na nakaharap sa hardin. Nakalock din ito, pero hindi bakal. Kumuha si Dalisay ng isang mabigat na porselanas na florera at buong lakas na ibinato sa salamin. Crash! Nagkapira-piraso ang salamin. Maingat niyang inalalayan si Tala na makatawid sa mga bubog. Tumakbo sila sa malawak na damuhan ng hardin, patungo sa isang maliit na gate na nakatago sa likod ng mga halaman. POV. Kian. Pinarada ni Kian ang kanyang kotse sa isang eskinita kung saan tanaw niya ang likurang bahagi ng mansyon. Pagkarinig niya sa alarma, alam niyang nagkamali sila ng kalkula. Si Amaranta ay mas tuso kaysa sa inaakala nila. Mabilis siyang bumaba ng kotse. Nakita niya ang security guard ng Villa Esmeralda na nagpapanik na tumatakbo patungo sa likod. Hoy! Anong nangyayari dyan? Sigaw ni Kian, nilabas ang kanyang press ID. Media ako! May sunog ba? Naku sir! Nag-trigger po yung security alarm ni Ma'am Valderrama! Sagot ng gwardya, litong-lito. Baka false alarm lang yan! Patingin nga! Sabi ni Kian, sinasadyang harangin ang daan ng gwardya. Alam mo ba, delikado yang mga high-tech na yan. Minsan pusa lang, tumutunog na. Imbis na yan ang intindihin mo, baka mas magandang tignan mo muna yung main gate. Baka doon may problema. Nalito ang gwardya sa kumpiyansa ni Kian. Habang ito'y nag-aatubili, nakita ni Kian sa dulo ng kanyang paningin ang paggalaw sa service gate. Si Dalisay at si Tala. Sige na, puntahan mo na yung main gate. Ako na ang sisilip dito para sa'yo. Sabi ni Kian, tinulak ng bahagya ang gwardya sa kabilang direksyon. Nang tumalikod ang gwardya, mabilis na tumakbo si Kian patungo sa service gate. Binuksan niya ito. Sakto namang pagdating ni Dalisay at Tala. Walang salitang binitawan, isinakay niya agad ang mag-ina sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Ligtas na sila. Sa ngayon. POV. Amaranta. Nakatayo si Amaranta Valderrama sa isang entablado. Naliligo sa liwanag ng mga spotlight.
Sa likod niya ay isang dambuhalang LED screen na may logo ng The Polaris Institute. Ang audience ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga mamamahayag at mga potensyal na investor. Nasa rurok siya ng kanyang tagumpay. Ang kinabukasan ay hindi isang bagay na ating hinihintay, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pang-aakit. Ito ay isang bagay na ating nililikha. Sa The Polaris Institute, hindi lang kami nagtuturo. Nagdidisenyo kami ng kinabukasan. Tinitiyak namin ang tagumpay, tinatanggal namin ang pagkakamali. Ngumiti siya, isang perpektong ngiti na kanyang pinraktis ng libu-libong beses. Kanina lang, tumawag ang kanyang security. May breach. Ang katulong. Tinangka nitong itakas ang kanyang anak, pero hindi siya nag-alala. Ang lockdown ay ginawa para sa mga ganitong sitwasyon. At kahit pa makatakas sila, ano ang magagawa ng isang hamak na katulong laban sa kanya? Habang nagsasalita siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa kanyang head of security. "Ma'am, a man claiming to be from the media distracted the guard. Nakatakas po sila." Isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata, pero hindi niya ito ipinahalata. Itinuloy niya ang kanyang talumpati. Ang ating unang produkto, ang Polaris Method, ay binuo mula sa 10 taon ng masusing pananaliksik at data analysis. Habang nagsasalita siya, napansin niyang may kakaibang nangyayari. Ang mga kameraman sa harap ay nagkakagulo. Ang mga tao sa audience ay nagsisimulang magbulungan, nakatingin hindi sa kanya, kundi sa malaking screen sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang logo ng Polaris Institute ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay ang mukha ni Kian Luwalhati. Ito ay isang pre-recorded video. "Magandang hapon! Ang pangalan ko ay Kian Luwalhati at ito ay isang espesyal na investigative report." Ang mukha ni Amaranta ay namutla. Biglang lumabas sa screen ang mga imahe. Isang pahina mula sa kanyang itim na notebook. Isang audio recording ng umiiyak na si Tala. Isang video clip ni Tala na nakaupo sa isang sulok, parusa dahil sa natapong tubig. At pagkatapos, ang boses ng isang babaeng binago ang tono para hindi makilala. Ang boses ni Dalisay. Ikinukwento ang lahat. Isang malakas na hiyawan ng gulat ang pumuno sa buong auditorium. Ang mga kamera ay hindi na sa screen nakatutok, kundi sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na sunod-sunod na tumatama sa kanyang mukha. Ang mga investor ay napatayo. Ang mga mukha ay puno ng gulat at galit. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang perpektong imahe, ang kanyang kastilyong gawa sa yelo. Lahat ay gumuho. Sa isang iglap, sa harap ng lahat, nakatayo lang si Amaranta sa entablado. Hindi makagalaw, na parang isang estatwang nabasag. Ang ingay sa paligid ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga piraso ng kanyang perpektong buhay na nagkalat sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat sa entablado ang ilang pulis. "Mrs. Amaranta Valderrama, kailangan niyo po naming isama," sabi ng isa sa kanila. Hindi siya sumagot. Hindi na siya ang reyna. Isa na lang siyang babaeng nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling kaharian. Ang kaso ni Amaranta Valderrama ay naging pambansang eskandalo. Ang ina ng perpektong pagpapalaki ay naging halimaw ng Villa Esmeralda. Ang bawat channel ng balita, bawat pahayagan, bawat social media feed ay puno ng kanyang mukha, kasunod ng mga larawan ng mga pahina mula sa kanyang mga notebook. Ang The Polaris Institute ay namatay bago pa man ito isilang.
Ang mga investor ay sabay-sabay na umatras at nagdemanda. Ang kanyang mga libro ay inalis sa mga bookstore. Ang kanyang mga parangal ay binawi. Ang imperyong binuo niya mula sa imahe ng pagiging perpekto ay gumuho na parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Si Dalisay, sa kabilang banda, ay nasa ilalim ng proteksyon ng Bantay Puso Foundation, isang non-profit na organisasyon para sa mga batang inabuso. Ang kanyang testimonya, kahit na ginawa sa isang closed-door session para protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, ang naging pinakamatibay na ebidensya laban kay Amaranta. Sa korte, si Dalisay ay kalmado. Habang inuulit niya ang lahat ng kanyang nakita, ang mga kandado, ang mga parusa, ang mga notebook, ang proyektong Polaris, wala nang bakas ng takot sa kanyang boses. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, nararamdaman niya ang paghilom ng isang sugat na matagal na niyang dala, hindi lang para kay Tala, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang bawat salita ay isang pagpapalaya mula sa sarili niyang nakaraan ng pananahimik. Si Amaranta naman, sa buong paglilitis, ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Nakaupo siyang tuwid, suot ang mamahaling damit, ang mukha ay parang isang maskarang hindi matinag. Itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Ang sabi ng kanyang mga abogado, ito raw ay advanced disciplinary methods na na-misinterpret ng isang ignorante at mapaghiganting kasambahay. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang mga video, ang mga audio, ang mismong mga notebook na isinulat niya. Lahat ay nagpapatunay sa kalupitan na naganap sa loob ng Villa Esmeralda. Ang pinakamatinding sandali ay dumating hindi mula sa testimonya ng mga eksperto, kundi sa isang tahimik na silid, isang supervised visitation ang inayos ng korte. Isang pagkakataon para magkaharap si Amaranta at si Tala na may kasamang mga social worker at child psychologist. Pumasok si Dalisay sa viewing room kasama si Kian sa likod ng isang one-way mirror. Nakita nila si Tala na nakaupo sa isang maliit na silya, naglalaro ng isang manika. Payapa ang mukha nito. Sa pangangalaga ng Bantay Puso, unti-unti nang bumabalik ang kislap sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto sa kabilang silid. Pumasok si Amaranta. Pagkakita ni Tala sa kanyang ina, ang manika ay biglang nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang katawan niya ay nanigas. At sa isang kilos na puno ng purong, primal na takot, gumapang siya paatras, sumiksik sa likod ng isang social worker. Ang mga mata ay nanlalaki, nakatitig kay Amaranta. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, sa likod ng salamin, nakita ni Dalisay ang isang bagay na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang perpektong maskara ni Amaranta ay nabasag. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanghina. Ang kanyang mga labi ay bahagyang umawang. Ang kanyang mga mata, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagpakita ng isang bagay na totoo. Hindi pagsisisi, hindi awa, kundi pagkalito, pagkabigla. Ang lahat ng kanyang teorya, ang lahat ng kanyang siyensya, ang lahat ng kanyang paniniwala na ginagawa niya ang tama. Lahat ay nawasak ng isang tingin. Ang tingin ng takot sa mga mata ng sarili niyang anak. Ang katotohanan iyon. Hindi ang hatol ng korte, hindi ang pagkawala ng kanyang pera, hindi ang pagkasira ng kanyang reputasyon. Ang tunay na parusa para kay Amaranta. Ang makita ng harapan na ang perpektong produkto na kanyang nilikha ay natatakot sa kanya na parang isang halimaw. Iyon ang sentensyang habambuhay niyang dadalhin. Paglabas ng korte, pagkatapos basahin ang hatol, guilty, pagkakakulong. At ang permanenteng pag-alis ng kanyang karapatan bilang isang ina, si Amaranta ay hindi na ang reyna ng kanyang kastilyong yelo.
Isa na lang siyang babaeng nakatingin sa kawalan, binabagabag hindi ng ingay ng media, kundi ng katahimikan at ng mga matang puno ng takot na habambuhay nang nakaukit sa kanyang alaala.